Speaking of yung ganda at galing ng mga Pilipino ngayong umaga, kikilalanin natin yung mga talagang very dedicated at very hardworking para sa kanilang mga trabaho. Kikilalanin po natin yung mga naparangalan para magsilbing inspirasyon po sa ating lahat. Sila po mga outstanding public officials and employees. Para po kilalanin sila, makasama po natin ang ating tatlong very special guests this morning. Let us all welcome Director Liza Agamata, Head po ng Civil Service Commission Honor Awards Program Secretariat. We also have Police Senior Superintendent Manuel R. Garland, Deputy Regional Director for Operations, PNP Police Regional Office 3. We also have Ms. Ofelia E. Buenconsejo, Midwife Health Office of Antipolo City. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. At syempre, umpisahan na natin dahil kasama natin ngayon, Carla, ang dalawang talagang makikita mong magsisilbing inspirasyon sa lahat dahil sila ay ginawaran. Director Liza, siguro bigyan nyo kami muna bago natin puntahan yung mga na-award sa kanila. Ano po ba itong award na binibigay ng Civil Service Commission? Okay. Ang Civil Service Commission ang naatasan ng batas, no, na magsagawa nitong pagbibigay ng Presidential Lingkod Bayan, Dangal ng Bayan at CSC Pag-asa Award doon sa mga deserving public officials and employees. Yan ay mandato ng Civil Service Commission. Yes. Diana, gusto ko lang din siyempre tanungin ang ating mga nagawaran. Ano po ba sa tingin nyo? Ano po ba ang nararamdaman nyo na kayo ay naparangal ng Dangal ng Bayan Awardee at Lingkod Bayan Awardee? Sa akin po bilang awardee ng Presidential Lingkod Bayan ay naging very proud po ako at nagpapasalamat at na-recognize yung akin pong mga naging accomplishments bilang isang officer na nagsilbi po ako sa bayan ng walang selfish motivations na-recognize po yung aking efforts. Kayo naman, Miss Ofelia. Ako po ay lubos na nagpapasalamat at kahit sa tagal ng panahon po ay napansin din po yung aking ginagawa. Kaya labis pa ang pagsasalamat ko at kasiyahan. Siguro bago tayo pumunta mismo dun sa mga kani-kanila mga awards, bumalik tayo ng kaunti. May iba't ibang kategorya ito at ano-ano po yung qualifications, Director? Ayan. Para sa Presidential Lingkod Bayan Award, dapat of nationwide impact yung accomplishment na nagawa ng isang tao na pwedeng pamarisan, pwedeng gawing modelo. Kamukha ni Police Senior Superintendent Manuel Garland. Yung ginawa niya doon sa kanyang assignment sa San Fernando, Pampanga, nagpamalas din siya sa Bataan nung siya ay na-assign doon. Pero yung ginawa niya sa kanyang lugar ay pwedeng pamarisan ng lahat ng police, no, PNP. Sa kanya po ay Presidential Lingkod Bayan Award. So, ano yung qualifications para makakuha mga klaseng award? Consistent performance, ayan. Dapat ethical standard din, nagpamalas siya. At high impact yung kanyang accomplishment. Those are the basic qualifications. How about with Miss Ofelia? Si Miss Ofelia naman, ang basis niya, Republic Act 6713, yung Dangal ng Bayan Award. First and foremost dyan, yung compliance with the norms of conduct. No? So, naipakita niya yung kanyang pamumuhay ay very ethical habang ginagampanan niya ng buong puso at buong husay yung kanyang paglilingkod bilang midwife. Wow. Director Liza, gusto ko lang po sana tanungin, kailangan po ba civil service examiner ka bago ka po ma-nominate dito? Civil service eligible ka ba? Hindi kailangan. Magandang tanong yan. Sapagkat kapag ikaw ay permanent at hindi permanent career or elective official or employee, pwede ka. Hindi kailangan meron kang eligibility sapagkat hindi lahat ng posisyon sa gobyerno ay kinakailangan ng eligibility. Sino-sino naman po ba ang pwede mag-nominate sa kanila? Again, good question. Kahit sino po pwede mag-nominate. Ikaw ay pribadong sektor, ikaw ay galing sa opisina nila mismo, pwede mag-nominate. Civil society organization, religious organizations, maski kayo, pwede mag-nominate. But are there any requirements needed for the nominee? Well, as in any award search, there are documentary requirements, basic requirements. Kailangan ng nomination form prescribed by the Civil Service Commission. Kailangan ng clearances,
kamukha na Ombudsman, NBI, COA. But the good news is we have simplified the procedure. Oo, sila yung kukuha ng NBI clearance sila, pero yung all other clearances, COA, CSC clearance, Ombudsman, kami na ang bahala doon. Alright. So, eto naman puntahan natin si Miss Ofelia bilang midwife. Ano po yung mga naging experience nyo? Sa tingin nyo, nag-qualify sa inyo na kayo po yung magawaran ng ganitong klaseng award? Example po, pagka ako'y nagsisityo po ako sa malalayong area. So, rarating ko po yung mga sityo na yon kahit na minsan ay baha na pupuntahan ko. Tapos, kahit hindi na ho oras ng trabaho, na dahil doon ako nakatira sa area na yon, tinatanggap ko po ng walang pasubali. Tapos, anytime, kahit na bumabagyo, kinakaon ho ako, halimbawa may manganganak o emergency, kahit na hindi manganganak, high blood, pumunta ho ako. Kaya, awa ng Diyos ayun. Sa akin naman po, ay siguro yung akin din pong pamamaraan ng pagtatrabaho, mula po kasi nung naging opisyal ako ng Philippine Constabulary at naging Philippine National Police, every assignment po, every position, I try to do my best. At tinitignan ko po kung ano yung mandato ng aking posisyon. At pagka ganun po, tinitignan ko kung ano naman yung aking maiko-contribute at mababago para sa ikabubuti ng organization, especially ng serbisyo sa ating mga mamamayan. So bilang pulis po, nung ako po ay Provincial Director ng Bataan, ako po yung mga problema on peace and order, yun po ang aking sinubukang solbahin sa mga pamamagitan ng mga innovations ko sa law enforcement. Nandyan po yung aking mga ginawa nun na yung police in tandem to address din yung riding in tandem na problema. Nung pa lang meron na yun sa Bataan nung aking... Actually, ngayon, very, Yes. yung timely din yung news na yan na riding in tandem. Yes, ako po kahit po limited yung aming number of motorcycles, pinagpapatrolya ko and teams yung aking mga police, train ko po sila na para i-counter itong mga riding in tandem. So, nung panahon ko po, medyo na-minimize. Very peaceful po ang Bataan nung mga panahon na yun. Kasi police in tandem. Police in tandem din sila ang Pero nagka-counter. kilala ba nila, Director, yung mga nag-nominate sa kanila? Kilala nila kasi kailangan ng approval nila eh. Kailangan din silang Kailangan ng pumirma approval nila. sa nomination form. So, Carla, pag may nag-nominate sa atin, kailangan ng approval din natin. Oo nga eh. Alright. Eto naman, tanongin din natin sila, Carla, no? Ano ba yung siguro maibabahagi nyo para dun sa mga nag-a-aspire na maging nyo? Ay, sa mga kapwa ko po, public servants, unang-una po dapat walang selfish motivations. Pag nagserbisyo po tayo, yung sinasabing totoong serbisyo sa mamamayan. At darating po ang mga recognitions kahit hindi po nyo hintayin. Kasi po, pag hinihintay mo, parang selfish motivations yun. Just do your job and do it well. Sa akin, ganun lang po. Sa inyo naman po, Miss Sa akin naman po, dapat isipin nila na mahirap maghanap ng trabaho, kaya kailangan mahalin nila ang trabaho nila, plus maglingkod sila ng tapat sa puso nila ang paglilingkod, hindi lang puro yung sweldo ang iniintay. Yes. At syempre, ito, Director, lahat talaga gustong malaman ano yung mga prizes na nakuha nila. Ayan. Ito ang favorite part ko. So, natanggap na nila yon. So, 200,000 pesos. Wow! For the cash. for Bawat each. isa. Wow. Okay, 200,000 pesos at nakatanggap si Police Senior Superintendent Garland ng Presidential Medallion. At meron ding Wow. at executive check-up. Ayan. At syempre, nabook sila sa Manila Hotel before and after the awards at Malacanang Palace. Wow. Yes. For the Dangal ng Pati rin Bayan kay Miss Ofelia. Award naman, si Miss Ofelia Buenconsejo nakatanggap din ng 200,000 pesos at isang tropeyo na nililok ng ating national artist for sculpture si Napoleon Abueva. Meron din siyang automatic promotion to the next higher position at kung walang bakante, yung corresponding salary until the time of retirement. May scholarship din. At syempre, natulog din siya sa Manila Hotel. Of course. Before and after the awards at the palace. I'm just wondering, ano po yung, kayo po, ano pong gagawin nyo dun sa napanalunan yung pera?
Ay, siyempre po sa pamilya, tsaka yung mga nangangantsaw na blowout, nabahagian din po. Sana i-blow out din tayo sa Good Morning Boss. Kayo po, Miss Ophelia. Ako po, bawat anak ko, pinagbibigyan ko ng parang puhunan, tapos katulad ng pag-xerox, ganyan, computer, Binigyan niyo 3-in-1 po ng po, tapos yung iba naman puhunan. Yun. At saka yung iba pinapaayos ng bahay dahil inaanay na po yung bayan. Director, ilan naman po ba ang na-awardan nung nakaraang taon? At kailan po ulit magsisimula ang open or magiging bukas ang Ayan. nomination for Okay. this? So, Carla and Dayan, open na ang nominations, no? At deadline ito sa March 31. There's time. Kaya wag na pong magantay at So it will start on March 31, the opening. No, deadline na yung March Deadline. 31. Today Na-i-launch start na na. siya. Yes. Na-i-launch na siya. Yeah. Oh, ayan mga boss, meron pa kayong oras, magpasa na kayo ng inyong mga forms at alamin kung sinong gusto nyong i-nominate for this award. Ako, nakaka-inspire ang mga kwento nyo ngayong umaga. Miss Ophelia, Superintendent Garland, at Director Liza, any last message to our viewers? Starting, of course, with Miss Ophelia. Para ho dun sa mga kapareho kong empleyado, dapat po natin mahalin ang ating trabaho at maglingkod tayo ng tapat para natin alam na tayo pala ay magkakaroon ng ganyang mga hindi inaasahang pang promotion o something na makukuha kung sakasakali at gantimpala. Sa lahat naman po ng lingkod bayan at lalong-lalo na sa mga kapwa ko pulis, sana pag kayo po ay nagsiservisyo sa ating mamamayan, sa ating bayan, ilagay nyo parati sa inyong loob yung lugar nung inyong pinagsisilbihan. Kung kayo ay isang pulis at isipin nyo na isang tao yung inyong tutulungan, isipin nyo kung ano yung nararamdaman niya at yung gusto niyang ipaabot sa inyo kung siya ay dumudulog ng tulong o humihingi ng tulong sa kapulisan o sa public servant. So, ganun po, customer-based yung service dapat natin. So, parangalan po natin ang mga matino at mahusay na mga government officials and employees. I-nominate po natin sila. Ang deadline po ay sa March 31. So, go to csc.gov.ph for the nomination forms as well as the other details of the awards program. All right, from People's Television Network and Good Morning Boss, congratulations, more power, at sana po Salamat po. magsilbing inspirasyon po kayo sa lahat ng mamamayan. At yun po, thank you so much for joining us this morning. That was Director Liza Agamata, Miss Ophelia Buenconsejo, and Police Senior Superintendent Garland.